Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang totoo nga talaga ang katagang hindi mo mapapaamin ang mga taong sinungaling dahil kahit harap-harapan mong kumprontahin ay nagsisinungaling pa rin sa hindi na mabilang na pagbida-bida mo sa mataas na kapulungan ng Senado. Hanggang ngayon ay sablay pa din ang sarili mong argumento at tila sadyang nagisa ka sa sarili mong mantika. Ito nga ang naging buwelta at sigaw ng marami sa ating mga kababayan laban sa binansagang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros matapos na mismong Korte Suprema na ang siyang sumampal ng katotohanan sa kanya. Dahil nilinaw mismo ng mataas na hukuman na mali ang naging pahayag ni Risa Hontiveros na unanimous anya ang naging desisyon nila sa kasong League of Cities versus Comelec. Ginamit ni Hontiveros ang kaso ng League of Cities bilang ebidensya sa gitna ng kanilang debate ng senador na si Rodante Marcoleta tungkol sa usaping impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kaya naman hindi nga napigilan ng ilan sa ating mga kababayan. Naungkatin muli ang mga kababalaghan na nangyari noon na kinasasangkutan nito sa PhilHealth. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Sa naging opisyal na pahayag ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema, tahasan nitong sinabi na hindi totoo ang naging pahayag ni Hontiveros na unanimous ang kanilang naging desisyon sa kaso ng League of Cities of the Philippines versus Comelec noong taong 2009. Hindi rin raw tama ang naging katwiran ni Hontiveros na naging unanimous ang desisyon ng Korte Suprema dahil sa motion for reconsideration na inihain sa kaso noong 2009. Kaya't kung gagamitin raw ito sa legal na basehan upang ikumpara ang naging desisyon noon ng Korte Suprema, sa ngayon naging desisyong ibasura ang impeachment trial laban sa Vice Presidente, ay isa raw itong napakalaking sablay dahil para raw sa kataas-taasang hukuman, magkaiba ang naging desisyon sa kaso ng League of Cities versus Comelec sa naging pagbasura ng Korte sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Kaya naman narito nga ang samot-saring reaksyon at komento ng ilan sa ating mga kababayan kung saan tila hindi nga nila napigilang singilin muli si Risa Hontiveros patungkol sa anomalyang kinasasangkutan nito noon sa PhilHealth. Ayaw namin ng sinungaling na oposisyon at hindi constructive sa kanyang mga statements. Kailangan singilin si Hontiveros sa PhilHealth funds para magamit naman ito ng taong bayan na walang mga pambayad sa ospital. You cannot teach an old dog new tricks. Tumanda na sa Senado pero walang natututunan dahil sarado ang isip nila at makakaliwa. She's not for the people. She's for the NPA principles. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ito sa'yo wala talagang katotohanan and yet ginamit mong argumento mo. At ito pa masama, hindi mo lang ginamit sa social media. Ginamit mo pa dyan sa Senado. Tapos mga kababayan ito mga kababayan, itong sinasabi na naman yung case na kesyo unheard daw pero na-reverse. Ipapakita ko sa inyo na tila nanlilin lang na naman si Hontiveros dito. Papatunayan ko sa inyo yan na nanlilin lang na naman si Hontiveros sa sinasabi niyang case na yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Bano Ba. Ito na nga pag-usapan natin mga mainit na issue. Nako, si Hontiveros sablay na naman. Grabe ka talaga, Hontiveros. Ano ba? Talaga bang nagiging kaugalian mo na magsinungaling? Bakit ganyan? Ha? Hindi kasi alam mo ngayon 'di ba? Nabuking nga kita na nagsinungaling ka doon sa dalawa mong sinight na sabi mo unanimously decided na tapos binaligtad. Kahit unanimous hindi naman pala. Nabuking kita diyan. Pero totoo, 'di ba? Nabuking natin siya diyan. Tapos eto na naman. Meron ka na namang ilalabas na akala mo naman katotohanan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ayan po, Meron siya sinasabing, upon checking again, the many reversal in the League of Cities decisions were not decided unanimously. So inamin niya na fake news siya. Hindi, inamin niya na yung, mantakin mo fake news ka doon mismo sa Senado. Anak naman ng wewe Dati galit na galit ka kay Moke, naalala ko nung galit na galit kayo kay Moke noon. Kesyo nagpapakalat ng fake news, di ba? Porket nagkamali lang, nagpakalat na ng fake news. Isipin mo yun. Sa social media lang yun At yun ay honest mistake. It was not to deceive people. It was an honest mistake using the wrong picture. But it really, meron talagang katotohanan. Ito sa'yo wala talagang katotohanan and yet ginamit mong argumento mo. At ito pa masama, hindi mo lang ginamit sa social media. Ginamit mo pa dyan sa Senado. Na kung saan ang nagbabayad ng sahod ninyo ay aming mga tax.
ginamit mo sa function mo bilang senador. Di ba? So, ibig sabihin yan, hindi, ito lang, simpleng-simple, napakasimple lang mo yan. Ibig sabihin, ikaw talaga ang fake news, di ba? Yan ang totoo. Gago! Bintang-bintang ka pa nun. Oh, mukhang nakakasanaya mo na fake news ha. Hindi ako nagtatanong lang ha. Dalawa kasi yan di ba? Tapos, yung kay Rene ba? Baka naman fake news din yan. Baka yung mga pinagsasabi mong dahilan, fake news din. Ako'y nagtatanong sa'yo at tinatanong kita. Sumagot ka, fake news ba yung si Rene? Kasi, nakita natin, nagpakalat ka ng fake news sa Senado pa. Oh, nagsinungaling ka. Nagkamali ka. Ang tanong, hindi ka kaya nagkamali doon kay Rene? Ako nagtatanong lang ha. Doon sa witness mo, hindi ka kaya nagkamali doon? Oh. Diba? O nagpapakalat ka na naman ng maling impormasyon. Ako nagtatanong lang ha. Magdadahilan lang ka pa, this is a reminder that no one is immune. Hindi. I-remind mo, sarili mo, wag mo kami damay. Malimali ka. Tapos mga kababayan ha, eto mga kababayan, etong sinasabi na naman yung case, na kesyo, unheard daw, pero na-reverse. Ipapakita ko sa inyo, na tila nanlilin lang na naman si Ontiveros dito. Papatunayan ko sa inyo yan, na nanlilin lang na naman si Ontiveros sa sinasabi niyang case na yan. Akala mo kasi ang tao, oo lang ng oo sa'yo eh. Yan ang akala mo eh. Kung yung mga ano ba to, mga Gen Z mo, oo lang ng oo dahil tatanga-tanga. Yung mga followers mong tatanga-tanga, oo lang ng oo sa'yo. Kami hong taong bayan, ang tunay na taong bayan, hindi kami oo ng oo sa'yo. Tandaan mo yan. Lahat na sasabihin mo, i-research namin. Dahil alam namin, nagkamali ka na ng una. Ito, ini-research ko din. Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero bago yan, bago ko sa inyo ipaliwanag ng gustong-gusto ko ano yung mistake na naman na yan na pinipilit ni Ontiveros, ipapakita ko muna sa inyo yung paliwanag ni Marcoleta. Para maintindihan nyo ha, kung ano yung yung pinanggagalingan ng ating paliwanag. Pero actually, mas lalaliman pa natin. Kasi hindi na ho masyadong nilaliman ni Marcoleta eh. Pero napakaganda ng kanyang sinabi dito. Panoorin nyo ha. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, walo sa kanila, ni-reverse ang sarili. Okay. Walo. O sinasabi niya kasi 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawang mali dyan, Sen, ha? Meron Ay, pong nawang mali. hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, ang magsasaka kuminsan nagiging manging isda. okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang Tama. Diba? May variety na kayo ng palay natin. Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. Yung Alam ko kung ba't siya tumawa. Kasi sounds familiar yung balisasa eh. Kaming mga lalaki lang ang nakakaintindi niyan. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan, lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Attempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng doon. Ano, yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok Ay, hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun Yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One gawin way mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung Sa madaling salita mga kababayan, sinasabi niya dito, na-trap si Ontiveros. sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niya magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, na. nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi, Anong naitama? Walang siya naitama. ay tama yung kanyang pagkakamali. Na umamin. Baka may tama. Gago! Wala siyang tinama, hindi naman niya talaga inamin eh. Kasi kung aaminin niya, sasabihin niya, tama si Marcoleta na malabo na ma-reverse pa yan. Wala naman siyang ginano, pinagpipilitan niya pa rin eh. Pagkakamali. Pero tweet, nanatiling mali. sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Oo.
Na mali. Pag amin niya na mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Yun. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa'yo ng korte, unconstitutional. Naku, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Oo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, Ano oh. Yes, wala kang pakialam niya, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo, meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa 3 ito, patay na. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko, wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oho. Ay mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap po eh. Ito, meron sa statement meron eh. ito. Meron sa statement Meron po dyan. ito. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, Oho. Meron pa daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? Ayan, pinakita na natin yan, statement niya, yan po. Napaka-importante po kasi nung elemento, yung constitutional, tapos yung void ab initio, at saka yung sa due process hindi nasunod, at yung sabi nga nung isa, yung immediately executory. So ibig sabihin yan yung mga elemento na naandoon sa desisyon ng Supreme Court. 'Di ba? It's a matter of kino-compare mo yung dalawang prutas na etong prutas na to, nakakain mo rin ng lahat. Ibig sabihin walang tapon. Kahit buto kinakain mo. Tapos i-compare mo ngayon dito sa isang prutas. Pero dito sa isang prutas magkaiba sila ng elemento, 'di ba? Sasabihin mo masarap. Masarap din 'to. Anong pinagkaiba? Yung isa maaring healthy, yung isa maaring pag nasobran hindi. Iba yung elemento. So ano ibig lang sabihin ni Marcoleta dito? Yung sinasite niya dito, which is yung case ng Agribiotech versus Greenpeace, ay not the same elements with the impeachment of BP Sara. Magkaiba ng elemento. Ang matindi nga dito, alam nyo ba kung tungkol saan ito? Ito sinasabi niya ito na ni-reverse kahit unanimous. Alam mo kung ano tungkol saan to? Sa talong. Itong mga dilawan na to, hilig talaga sa saba, sa talong. Gago! Hindi, alam nyo. So, ibig sabihin, with the importance nung decision, ang layo. Ito tungkol sa pagtetest nung talong at ito yung impeachment. Pwede mo paghambigin yun para sabihin na, yes, they're both unanimous. Ito na reverse, yung talong na reverse. Etong impeachment pwede rin ma-reverse. Yung mga elemento nandito sa impeachment tulad ng void sa simula't simula, yung hindi nasunod ang due process, yung sinasabi pa na ano ba ito? Unconstitutional. Wala dito sa talong except yung constitutional. Bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo natin. Ito po yung case na yan. Yung biotech na yan. Kung babasahin nyo talaga na maigi itong kaso na ito, ang sinasabi lamang ng korte dito, pakita natin ng explanation niya. Ayan basta ipapakita ko lang sa inyo yung naging resolution o yung tawag dito conclusion o yung utos ng Supreme Court. Ito explanation dyan. Pakita lang natin para mas maintindihan natin kasi ang hirap dito kay Ontiveros. Akala niya yung taong bayan ay katulad ng mga followers niyang tatanga-tanga. Ito. Sabi dito, yung decision doon sa International Service for the Acquisition of Agribiotech versus Greenpeace. Okay? Yung December 2015, yung korte, Supreme Court, upheld the Court of Appeals application of the precautionary principle dun sa talong. Anak ng... So, sabihin, sinabi ng Supreme Court, kung ano yung decision ng Court of Appeals, yung CA, tama. Okay? It declared yung Department of Agriculture, order namin to null and void. Sa madaling salita, ito sa ano to, itatagalog natin para mas maintindihan natin. Sa madaling salita, sinasabi ng Supreme Court, hindi tama yan. Bawal yan. Hindi dapat yan na ginagamit as sa test. Ganyan-ganyan. So, malalim pa yun, para lang sa kalaman natin. Malalim pa po yun. Mahaba po yung explanation na yun. Pero iniiklian na lang natin. Okay? Sabi dito, ang mga proponent nung talong na naghain ng motion for reconsideration, okay, sinasabi na huwag ipagpatuloy yung field testing at paggamit ng GMO. Yun yung una na sinasabing unang desisyon ng korte. Huwag gamitan yan. O huwag yan
Okay? Tapos, siyempre, nag-motion, nag-MR yung kalaban at sinasabing, ganito. At ang nangyari nun, sabi dito, wala nang saysay yung kaso. Bakit? Tapos na kasi yung field trial. Tapos na po. Yan yung tinatawag. Kaya kung titingnan ninyo, sabi dito, before the ruling could take full effect, yung BT Talong field trials had already ended. Tapos na. Kaya nga sabi dito, moot and academic na yan. Wala nang saysay, yung desisyon na yon. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. Sinabi na, hindi na, okay na yan. Kasi nga, tapos na po. Yung original decision ay tapos na. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court, ayun, makikita ninyo dyan, basahin nyo ha. Arguing that the case had become moot and is no longer presented an actual controversy worthy of the judicial resolution. Non-judicial na ibig sabihin. Hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi tapos na. Kaya ni-reverse na yung decision. Wala na. Okay? So, para i-compare mo Ontiveros at pinagpipilita mo, ito unanimous to dati tapos ni-reverse. Kaya ni-reverse yan, una, tapos na. Sinabi rin ng Supreme Court na aside from the moot and academic na yan, non-judicial na yan, ibig sabihin, hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi nga tapos na. Utak. Etong sa kaso ni BP Sara Duterte, hindi pa tapos. Applicable pa ang desisyon ng Supreme Court. So, imposible. Sabihin na natin, very, sabi nga ni pangalan nito, ni Marcoleta, you're hoping for hope. Kasi malabo na. Malabo yan. Una, unanimous yan. Sasabihin mo, yung unanimous mo, ibang konteksto naman tungkol sa talong yan. Talong. Kung titimbangin mo, napakalayo para i-compare mo sa unanimous decision dyan. Talong yan, talong. Pagte-testing sa talong. Tapos, ito hindi na nga mabigat yung issue. Tapos na. Tapos pa. Tapos na yung trial, wala na. So, moot and academic na decision ng Supreme Court. Kaya binawi na lang nila. Gets ninyo? Ang linaw po dyan. Ito talaga si Ontiveros, sablay na naman, niloloko mo na naman ang taong bayan nito Taong bayan yung talagang totoong taong bayan. Pero yung mga taong tanga, na mga followers ninyo, iba yun. Kaya nga alam nyo, so in summary, the reversal, paano natin? So in summary, the reversal succeeded not on substantive merits, hindi tungkol doon sa merit, but on the procedural ground that the issue had already lapsed and were no longer justiciable. Kung ako sa'yo, sisantihin mo na yung assistant mo. Bigay ng palpak sa'yo. Hindi, alam naman namin na allegedly, binabasa mo lang lahat ng sinasabi mo Galing sa researcher mo, galing sa abogado mo. Wala mali sablay talaga Ikukumpara mo yon sa isang tapos na. Kaya nga binawi na ng Supreme Court yung decision nila kasi tapos na. Wala na, hindi na applicable, not justifiable nga sabi. Sorry, not justifiable. Ano ba yung exact term? Sandali. Justiciable. Ayun, non-justiciable. Yun ang paliwanag doon. So, please lang naman, huwag ka na magmagaling. Sablay ka na naman, niloloko mo na naman ang taong bayan nito sa ganitong Ano ba? Ano to? Anong pautot mo niya yan?